Inakala ng babae na isang kargador lamang ang nobyo niya. Pero laking gulat niya noong makita ito sa opisina at nakaupo sa upuan ng CEO. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Pangakong Napako. Jo! Paglabas pa lang ni Joanne sa gate ng pinapasukan niyang paaralan ay nakita niya na agad ang nobyong si Jeremy na nasa tapat habang kumakaway sa kanya. Oh, Jo, mauna na ako Nandiyan ang sundo mo. Ang lapad ng ngiti. Wika ni Cheche na kaklase rin niya. Sige, magkita na lang tayo bukas, Che. Nang makaalis na ang kaklase ay tumawid na rin siya para puntahan ng nobyo. Kanina ka pa ba dito, Jeremy? Di naman masyadong matagal, sakto lang. Pasensya na ha. Di na daw kasi pwedeng doon ako maghintay sa'yo. Dala tong luma akong motorsiklo kaya dito na ako sa tapat. Ayos lang, mainit pa naman dito banda. Ayos lang, Jo. Nakita naman na kita Nawala agad yung pagod ko sa trabaho. Nga pala, may iba pa ba tayong pupuntahan ngayon o diretso ka na uwi? Agad na patingin si Joanne sa kanyang relo at napangiti. May oras pa naman, tara, doon na muna tayo sa parke. Sige Jo, basta sabihin mo lang ako kapag kailangan mo ng umuwi Alam mo namang ayaw kong pinapagalitan kay. Sige, huwag kang mag-alala. Pumunta na nga muna sila sa parke at tahimik na naupo habang pinagmamasdan ang mga batang magiliw na naglalaro. Mahal, eto kwek-kwek, kumain na muna tayo. Untag ni Jeremy sa kanya. Hala, bakit bumili ka pa nito? Baka wala ka ng pera dyan Meron pa naman mahal, huwag kang mag-alala. Salamat, kumusta naman palang trabaho mo? Ayun, maayos naman. Nakakapagod nga pero bawal sumuko. Kailangan makapagtapos ka. At nangako ko sa'yo na gagawin kong lahat ng makakaya ko para lang sa pag-aaral mo. At matupad ang isa sa mga pangarap mo. At iyon ay ang makapagtapos. Napangiti naman si Joanne sa sinabi ng nobyo pero sa kaloob-looban niya nahihiya na rin siya dito. Dahil para na rin itong nagpapaaral sa kanya. Pagdating kasi sa baon, mga bayarin at ibang gastusin ay si Jeremy ang nagbibigay sa kanya, kaya naman minsan nahihiya na rin magsabi si Joanne sa nobyo na may kailangan siyang bilhin dahil unang-una, hindi naman siya nito responsibilidad. Mahal, alam mo, sobrang nahihiya na talaga ako sa'yo. Alam ko naman na may iba ka pang pinagagastusan pero tinutulungan mo pa rin ako. Di mo naman kailangan gawin to Mahal, nobya kita. At hindi naman ako nagnobya para lang masabing may nobya o ano paman. Gusto kitang tulungan. Tsaka hindi mo naman hinihingi sa akin to Kusa ko tong binibigay. Kaya ba't ka mahihiya? Isa pa, ayoko namang walang may ambag sa buhay mo. Marami pa akong plano para sa ating dalawa. Kahit hindi naman natin talaga alam kung saan hahantong ang relasyon natin. Pero bago yun, gusto ko munang maging legal tayong dalawa. Kailan mo ba ako ipapakilala sa mga magulang mo, mahal? Gusto ko na kasing makilala sila Hindi na ako makapaghintay. Hindi agad nakasagot si Joanne sa naging katanungan ni Jeremy sa kanya. Ang totoo'y maski siya'y iyon din ang gusto. Na maging legal sila para hindi niya na kailangan magtago pa. Pero dahil hindi niya pa nasasabi sa mga magulang ang tungkol kay Jeremy ay hindi niya pa pwedeng ipakilala ang nobyo sa mga ito. Darating din tayo dyan, mahal. Hindi ko pa kasi alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang kong tungkol sa iyo Bakit naman, mahal? Natatakot ka ba na pagalitan ka nila? O baka naman natatakot sila na baka may gawin ako masama sa iyo? Kilala mo ko. Hindi ako gagawa ng ikakagalit mo. Mataas ang respeto ko sa iyo, Joanne. At hindi ko yun hahayaang mawala. Alam ko naman yun. Hayaan mo kapag medyo malamig na ang oras sa bahay. Isisingit ko ang tungkol sa'yo. Ngayon kasi medyo mainit pa dun lalo na't nagpadala na ng warning ang may-ari ng lupa na tinitirhan namin. Ano? Pinapaalis na kayo?
Kung gusto daw namin doon na manirahan pa rin, kailangan daw naming bilhin. Isa naman kami hahanap ng pera. Kaya ayun, hindi namin alam kung saan kukuha ng pang-down. Tutulong ako. Ano, Jeremy, wag na. Problema namin yon. Ay, sana pala di ko na sinabi sa'yo. Alam ko kasing sasabihin mo yan. Kalimutan mo nang sinabi ko wag na. Pero mahal, nag-aaral ka. Maaapektuhan ang pag-aaral mo dahil lang dyan sa problema niyo sa lupa. Isa pa hanggat kaya kong makatulong, tutulong ako. Hindi na sabi, ang mabuti pa, yung sinasahod mo, ipunin mo para makapag-aral ka ulit. Puro na lang problema kung iniisip mo eh. Paano naman ang sarili mong problema? Basta tutulong ako. Ikaw talaga. Ikaw bahala, pero kung ano man ang ibibigay mong tulong, utang yan babayaran din kita pagdating ng panahon. Ano ka ba? Huwag mo nang alalahanin yon. Nga pala, anong oras na? Baka hinahanap ka na sa inyo. Ay, oo pala. Naku, napasarap yata ang kwentuhan natin eh. Kaya maski ako, hindi na rin namalayan kung anong oras na. Teka, uubusin ko na muna tong kwek-kwek bago tayo umalis. Nang matapos ay hinatid na nga ni Jeremy ang nobya. Dito na ako, mahal. Maglalakad na lang ako papunta sa amin. Malapit na lang naman eh. Salamat ulit ha. Sige, mag-iingat ka ha. Bukas, susunduin kita ulit dito. Jo, bakit? May baon ka pa ba dyan para bukas? Meron pa naman. Meron pa? Anong araw na? Baka tinitipid mo ang sarili mo ha. Baka di ka na bumibili ng snacks doon. Bumibili lang ako kapag nagugutom, mahal. Tsaka ayokong bumili ng kung ano-ano. Alam kong pinaghirapan mong perang binibigay mo sa akin. Kaya hanggat kaya kong magtipid, magtitipid ako. Ikaw talaga. Pero bibigyan pa rin kita ha. Baka kasi magkulang ang perang natitira dyan eh. Naku, wag na, mahal. Sige na, alis na ako. Mahal, kunin mo na to. Wag na, sige na. Mag-iingat ka. Sinadya ni Joanne na lumayo ng mabilis kay Jeremy para hindi na siya dito mabigyan ng pera. Hiyang-hiya na kasi talaga siya dito. At pagdating sa bahay ay nagbihis agad siya at nagsibak ng kahoy. Nagsaing at nagwalis bago kinuha ang libro para magbasa. Nasa sala siya noon dahil may ilaw nang biglang dumating ang kanyang ama na medyo nakainom. Pa, mano po? Magalang pa niyang bati, pero tinampalang nito ang kanyang kamay. Nasaan ang mama mo? Nasa kwarto niyo po ata. Bakit po? Hoy Joanne, wag mo akong ginagago ha. Wag mo kaming ginagago ng mama mo. Medyo tumaas ang boses nito kaya lumabas na rin agad ang kanyang ina. Oh, Joey, lasing ka na naman. Ang dami na nga nating problema dito. Nakuha mo pang uminom? Di ko naman gasos to eh. Tsaka hindi ako lasing, nakainom lang. Teka, pwede ba? Huwag mo nga akong pagbalingan, Susan, ha? Yang anak mo ang dapat nating kastiguhin ngayon. Nang mga sandaling iyon ay kakaiba na ang kaba sa dibdib ni Joanne. Alam niyang marahil ay nakita sila ng kanyang ama kanina o di kaya'y may nakapagsumbong dito patungkol sa laging naghahatid sundo sa kanya sa paaralan. Etong magaling mong anak, na akala natin nag-aaral ng mabuti ay mukhang maagang mag-aasawa. Ano? Anong ibig mong sabihin, Joel? Nakita ko lang naman tong magaling mong anak na hinatid ng isang lalaki. Tinawag pang mahal. Nobyo mo na yan, Joanne? Joanne, totoo ba ang sinasabi ng papa mo? Pat, ang totoo po niyan. Plano ko naman po talagang sabihin sa inyo eh. Kaya lang, hindi po ako makahanap ng tiyempo lalo na alam kong may problema pa tayo dito sa bahay. Pero kung iniisip mo po na masamang tao si Jeremy at magiging masamang impluwensya sa akin, nagkakamali po kayo. Sa katunayan nga po, si Jeremy po ang nagsosuporta sa pag-aaral ko ngayon. Plano pa nga po niyang tumulong para sa down payment natin sa lupa eh. Sa narinig ay doon na nagkatinginan ang mag-asawa. Talaga anak? Tutulungan tayo ng nobyo mo? Opo. Ano bang trabaho niyang nobyo mo? Anak mayaman ba yan? Hindi po ma. Ang totoo nga po niyan, nagtrabaho lang din po siya. Tumigil po siya sa pag-aaral para po makapagtrabaho.
Tila inaasahan na ni Joanne na magbabagong ora ng kanyang mga magulang. Dahil noon pa man, lagi nang sinasabi ng mga ito sa kanya na kung papasok man siya sa isang relasyon, kailangang mayaman ang maging nobyo niya. Hiwalayan mo yan, Joanne. Pero ma'am, malaki na po na itulong sa akin ni Jeremy. Mahal ko rin po siya. Mahal? Yan din ang pinaniwalaan ko noon. Pero kapag nagkagipitan na, hindi mo masasanla yung sinasabi mong pagmamahal. Ngayon nga, natulungan ba kami ng pagmamahal namin ng papa mo? Ha? Sa isa't isa? Hindi. Tsaka hindi ka naman namin pinagbabawalang makipagrelasyon. Pero sana doon na lang sa mayaman. Naman, mabait po si Jeremy. Kahit nga po wala na hal sa titira sa kanya, ibinibigay pa rin niya po sa akin. Wala kaming pakialam. Hiwalayan mo yung lalaking yan. Magiging hadlang lang yan sa pangarap po sa buhay. Wala pong ginagawa si Jeremy, ma. Nire-respeto niya po ako. Nire-respeto ka pa niya ngayon. Paano sa mga susunod na araw? Baka bukas makalawa, may laman na yung tiyan mo eh. Tsaka eto kahit hindi mo hiwalayan ng nobyo mo, hindi pa rin kami boto sa kanya. Kaya wag na wag mong aasahan na magugustuhan namin siya para sa'yo. Umayos ka sa pag-aaral mo, Joanne. Naiyak na lamang ang dalaga dahil para bang wala siyang boses sa bahay na iyon. Pero kahit na ganoon pa man ay hindi niya pa rin ito sinunod ng mga sinabi ng mga ito na hiwalayan si Jeremy. Mahal niya ito at ito lang ang naging kasangga niya sa lahat. Marami mang pagsubok na minsay sabay-sabay pang dumarating. Nagpapasalamat pa rin si Joanne dahil hindi nawala ang binata sa kanyang tabi. Kaya naman nang muli siya nitong sunduin sa paaralan ay doon niya na sinabi na ipapakilala niya na ito sa kanyang mga magulang. Kinakabahan ako, mahal. Saad ni Jeremy. Huwag kang kabahan, nandito naman ako eh. Tsaka kung ano man ang marinig mo mula sa kanila mamaya, huwag mo na lang isipin ha. Basta alam natin na walang masama sa relasyon natin at mahal natin ang isa't isa. 'Di ba? Ngiti ni Joanne dito. Pagdating nga nila sa kanilang bahay ay isang malagkit na titig agad ang ipinukol ng kanyang ina sa binata. Ano, mamanhikan ka na iho? Ang aga pa, masyada pa kayong bata para dyan. Ay hindi po, nandito po ako para formal po sanang makipagkilala sa inyo. Hindi ako interesado sa'yo. Tsaka eto kapag tong anak ko na buntis ng maaga at hindi nakapagtapos ng dahil sa'yo, isinusumpa ko, hahantingin kita kahit saan ka man magpunta. Maraming pangarap tong si Joanne kaya wag na wag kang magkakamali. Naintindihan mo ba? Opo, malaki po ang respeto ko sa anak nyo. At sa inyo din po ng mga magulang niya. Hindi po ako gagawa ng mga bagay na alam kong ikakasira ko po. Ang totoo nga po niyan, suportado ko po ang anak nyo sa lahat ng pangarap niya sa buhay. Siguraduhin mo lang na hindi lang hanggang lalamunan yung pinagsasasabi mo Opo, pangako ko po yan. O sige na, umalis ka na dito. Ma, kadarating lang po ni Jeremy. Sabad naman ni Joanne. Anong gusto mo? Dito mo na yun patirahin? Pagpapakilala lang ang gusto niya, di ba? Oh, tapos na. Ano pa bang kulang? Sige na, iho. Umalis ka na. Jo, alis na ako. Susunduin na lang kita bukas Ihatid na kita sa labas. Anong ihahatid? Hindi niya ba kayang lumabas ng siya lang, Joanne? Ma, sige lang, Jo. Ayos lang po, tita. Alis na po ako Maraming salamat po ulit sa oras. Jo, alis na ako. Ngingiti-ngiti pa si Jeremy habang nagpapaalam. Samantalang si Joanne na may napatingin na lang sa kanyang ina. Huwag mo nang pabalikin yung nobyo mo dito Naaalibadbaran ako sa pagmumukha nun. Irap ng kanyang ina. Ngunit kahit alam ni Joanne na galit ang kanyang mga magulang kay Jeremy ay ipinaglaban pa rin niya ang pagmamahal niya para dito. Ngunit isang hapon, paglabas niya sa paaralan kasama si Cheche ay hindi niya nakita doon si Jeremy. Himala, wala ang nobyo mo Baka nasaktan dahil sa trinato ng mama mo sa kanya. Naikwento kasi ni Joanne sa kaibigan ang nangyari nang magpakilala si Jeremy sa kanyang ina.
Naaawa na tuloy ako sa kanya, Che. Maski ako man ay naaawa, Jo. Ewan ko din ba dyan sa mga magulang mo kung bakit gusto nilang magnobyo ka ng mayaman. Nobyo pa naman yan. Oh, nandito na pala siya. Ay, hindi ka talaga matitiis ng mahal mong nobyo, oh. O siya, mauna na ako, kita-kit sa Lunes. Paalam ni Cheche sa dalaga. Napangiti naman si Joanne habang tinitingnan si Jeremy na tumatawid palapit sa kanya. Mahal, pasensya ka na kung medyo natagalan ako, ah. May inasikaso pa kasi ako, eh. Kanina ka pa ba dito? Ngunit imbis na sumagot ay ngumiti lamang si Joanne. Oh, ba't ka nangiti dyan? May problema ba? May nangyari ba? May gusto ka bang sabihin sa akin? Wala. Gusto ko lang malaman mo na swerte-swerte ko dahil ikaw ang naging nobyo ko. Kahit hindi magandang pakikitungo ng mga magulang ko sa'yo. Kahit sa tuwing hinahatid sundo mo ko, nakakarinig ka pa ng pangiinsulto sa kanila. Nandito ka pa rin. Asus, yun lang ba? Wala yun. Tsaka ikaw na rin mismo nagsabi, di ba? Na wag ko nang masyadong isipin ang mga naririnig ko mula sa kanila. Tsaka kung iniisip mo na mawawala o mababawasan ang pagmamahal ko sa'yo nang dahil lang sa pangiinsulto nila, nagkakamali ka. Patutunayan natin sa kanila na mali sila ng akala sa relasyon natin. Tumango naman agad si Joanne at matamis na napangiti. Parehas nilang ipinaglaban ang kanilang relasyon kahit pa man mga magulang na mismo ng dalaga ang hadlang. Bukod doon, patuloy pa rin sa pagsuporta si Jeremy sa nobya kaya di nagtagal ay nakapagtapos ito ng pag-aaral. At sa araw mismo ng pagtatapos ni Joanne ay hinahanap ng kanyang mga mata si Jeremy. Ngunit hindi niya ito nakita sa loob. Jo! Congratulations sa ating dalawa! Hay, tatahakin na talaga natin ang realidad ng buhay. Handa ka na ba? Bungad ni Cheche. Anak, mauna na kami nagpapamudon sa tricycle, ha. Sumunod ka agad. Sige po, ma. Nang makaalis na ang dalawa, ay doon na muling inilibot ni Joanne ang paningin. Alam ko na kung sino ang hinahanap mo. Si Jeremy ba? Oo, Che. Di ko kasi siya nakikita, eh. Tara, nandun siya. Agad nitong hinawakan ng kamay ng kaibigan sa kadali-daling nagpunta sa likod ng gymnasium para kitain si Jeremy. Nagwapong-gwapo sa suot nitong polo. Idagdag pa ang dali nitong bulaklak na paborito ni Joanne. O siya, mauna na ako. Kayo na ang bahala sa mga sarili niyo dito, ah. Ngiti niya sa dalawa. Congratulations, mahal. Sabay abot sa bulaklak. Ikaw talaga, ba't ka nandito? Kanina pa kita hinahanap, eh. Dito na ako pumuesto dahil syempre ayokong sirain ang mood ng mga magulang mo. Masaya pa naman sila kanina. Ano ka ba? Ang totoo, hinahanap kita dahil isasama kita sa bahay. May kaunting salo-salo doon. Huwag na mahal, kayo na lang. Marami pa naman kayong bisita at baka ano na namang masabi ng mga magulang mo. Pero Jeremy, ikaw ang dahilan kung bakit ako nakapagtapos. Malaking naging ambag mo sa buhay at pag-aaral ko. Ano naman kung may masabi sila sa'yo? Hayaan mo na lang sila. Wala na ring nagawa pang binata kundi ang sumama sa nobya. At tulad ng kanilang inaasahan, may mga narinig na naman silang hindi magagandang salita galing mismo sa mga magulang ni Joanne. Pero kahit na ganoon pa man, ay mas pinili na lamang nilang huwag iyong patulan. Dahil ayaw din naman ni Jeremy na masira ang espesyal na araw ng nobyang si Joanne. Simula din noon ay hindi na nagsayang pa ng oras ang dalaga at naghanap na agad ng trabaho. Hindi pa rin nawala sa tabi niya si Jeremy, lalong-lalo na sa mga interview. Pinapagaan at pinapakalma siya nito lagi. Hindi naman siya nabigo dahil natanggap nga siya at nagkaroon na ng magandang trabaho. Tulad pa rin ng dati, hatid sundo pa rin siya ng nobyong si Jeremy. Gamit pa rin ang lumang motorsiklo nito. Nangako rin siya sa nobyo na ngayong may trabaho na siya ay siya naman ang babawi rito. Ngunit tila totoo nga na ang mga pangako'y kadalasang napapako. At ang akala niya ay matatag na ang kanilang pagsasama at hindi na magigiba ay hanggang akala lamang pala. Dahil makalipas lamang ang ilang buwan
Dahil na rin sa pagiging abala ni Joanne sa kanyang trabaho ay nawalan siya ng oras kay Jeremy. Kasabay naman noon ay bago siyang nakilala. Si Sanjo na isang engineer. Gwapo si Sanjo, mabait at maganda ang buhay na pinagmulan. Naging kaibigan niya ito dahil ito ang laging nagdadala ng kape sa kanyang lamesa tuwing hapon. Kape? Bungad na naman ito sa kanya isang hapon habang pabalik na siya sa kanyang mesa. Oh, huwag mo sabihin naglagay ka na naman ng kape sa mesa ko, Sanjo ah. Oh, masama ba? Tsaka paborito mo naman yan eh. Libre ko na din. Wala kang babayaran. Ako, salamat ah. Mukhang kailangan na kailangan ko nga talaga ng kape ngayon. Patapos ka na ba sa trabaho mo? Gusto mong ihatid na kita pa uwi sa inyo? Salamat, Sanjo ah, pero susunduin kasi ako ng nobyo ko eh. So, nobyo mo talaga yung lalaking nagmomotor na lagi kang hinahatid sundo? Tanging pagtangulang ang naging tugon ni Joanne sa tanong na iyon ni Sanjo. Nire-respeto kang desisyon mo, Joanne, at ang pagkakaroon mo ng nobyo, okay lang. Ngiti pa rin ito sa kanya. Nang matapos naman ang trabaho ng dalagay, dagli na siyang lumabas ng building, ngunit nakailang minuto na lamang siya sa paghihintay kay Jeremy. Ay hindi pa rin ito dumarating. Kaya nagtipa siya sa cellphone at tinawagan ito. Jo, sumabay ka na sa akin pa uwi, mukhang uulan na naman mamaya. Maya-maya'y wika ni Sanjo na nakasakay na sa kanyang kotse. Hindi agad umimik ang dalaga. At muling tiningnan ng cellphone na hawak habang ring pa rin ito ng ring sa numero ni Jeremy. Ambog na, Sanjo, parating na rin siguro ang nobyo ko. Sigurado ka? Kanina pa kasi kita pinagmamasdan pero wala namang sumusundo sa iyo. Halika na! Saglit pang napatingin si Joanne sa langit. At mukhang babagsak na nga ang ulan kaya sa huli ay tinanguan na lamang niya ito at pumasok na sa loob. Sa biyahe ay nagsimula na ring umulan ng malakas. Nakita pa niya ang nobyong si Jeremy na sinusuong ang malakas na ulan para siguro'y masundo siya pero huli na ang lahat. Dahil nakasakay na siya sa kotse ni Sanjo. Pagdating ay saktong nasa labas ang kanyang ama. Kaya nakita nito ang pagbaba niya mula sa kotse. Salamat, Sanjo ah. Mag-iingat ka pa uwi. Ikaw din. Nang makaalis na ang kotse ng binata ay doon na rin nagsalita ang ama ni Joanne. Joanne, anak, sino yon? Opa, nandiyan na po pala kayo. Ano pong ginagawa mo dito? Hinihintay ka't naulan. Sino yung lalaking naghatid sa'yo ha? Mukhang mayaman dahil ang mahal ng kotse. Pa, pumasok na lang po tayo sa loob. Irap niya't nagpatyuna na. Ma, nandito na po ako. Salamat po. Mano po? Salubong niya sa ina. Oh, himala at hindi ka nabasa. Ang nobyo mo na naman bang naghatid sa'yo o sumakay ka ng taxi? Ay nako Susan, iba ang naghatid sa kanya. May magandang kotse. Pa, o bakit? Totoo naman eh. Nakita ko nga bumaba ka doon at pinasalamatan mo pa. Talaga anak? Nako, nobyo mo ba yun o manliligaw? Ma, si Jeremy po ang nobyo ko. Diyos ko naman, Joanne. Hiwalayan mo na nga yung Jeremy na yan. May mga lalaki namang nagkakandara pa sa'yo na katulad mo din. May pinag-aralan. Teka, sino ba yon? Si Sanjo po, ma. Kasama ko po sa isang building pero nasa kabilang opisina po siya. Pero nagkikita kayo. Opo. Yun naman pala eh. Hindi ka naman ihahatid nun kung walang gusto yun sa'yo, anak. Siya na lang, anak. Siya na lang gawin mong nobyo. Napairap na lamang sa kanyang mata si Joanne. At hindi na nagsalita. Kinabukasan paglabas niya ng kanilang bahay ay nakita niya ang nobyong si Jeremy na naghihintay sa kanya. Magandang umaga. Halika na dito. Sumakay ka na, ihatid na kita. Panimula nito. Namumutla ka. May lagnat ka, Jeremy. Ang init mo. Ba't ka pa nagpunta dito? Para ihatid ka. Pasensya na kung di kita nasundo kagabi. Ang lakas kasi talaga ng ulan eh. Hindi ko rin nadala ang cellphone ko sa pagmamadali. Pero pumunta pa rin ako kagabi, pero wala ka na. Doon na naalala ni Joanne na nakita niya ang nobyo kagabi na sinusuong ang malakas na ulan para lang masundo siya. Sasakay na lang ako ng iba. Umuwi ka na't magpahinga. Nakainom ka na ba ng gamot? Oo, tapos na. Kaya ko pa namang magmaneho eh. Atid na kita.
Jeremy, may sakit ka. Sige na, umuwi ka na para makapagpahinga ka na. Sasakay na lang ako ng iba. Sigurado ka, mahal? Mamaya kapag kaya ko na, susunduin kita ha. Wag na. Paano ka gagaling agad kung punta ka ng punta sa akin? Saka mo na ako sunduin kapag magaling ka na. Ngiti ni Joanne sa nobyo. Wala na ring nagawa si Jeremy kundi ang sundin ng kagustuhan ng nobya. Ilang araw ding hindi nasusundo ng binata si Joanne. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Sanjo na ihatid at sunduin pa ang dalaga. Noong unay naiilang pa si Joanne. Dahil alam niyang unti-unti nang nagpapahiwatig si Sanjo sa kanya at nakokonsensya din siya sa nobyong si Jeremy. Pero nang magtagal ay parang nahuhulog na rin siya dito. Nagkaroon sila ng pasekretong pagtatawagan. Palitan ng mensahe at halata ng pagiging malambing nila sa isa't isa. Nasanay na rin si Joanne na si Sanjo na ang naghahatid sundo sa kanya kaya di naglaon ay nagkaroon sila ng lihim na relasyon. Hapon noon at dahil tapos na sa kanyang gawain si Joanne, kaya lumabas na siya ng building kasama si Sanjo. Panay pa ang harutan ng dalawa papunta pa sa kung saan naroon ang kotse ng binata na siyang nakita naman ni Cheche. Jo? Sambit nito na siyang ikinagulat ng dalaga. Che, anong ginagawa mo dito? Oh, ba't parang gulat na gulat ka? Nandito ako para dalawin ka. Hindi mo ba nabasang mensahe ko? Hindi pasensya na ha. Hinila nito si Cheche palayo kay Sanjo. Ayos lang. Teka, sino yun, Jo? Tsaka mukhang sasakay ka sa kotse niya. Wala, kaibigan ko lang yun. Nasaan na nga pala si Jeremy? Kayo pa ba? Sinadya ko talaga pumunta dito ng gantong oras dahil alam kong tapos na ang trabaho mo at susunduin ka na rin ni Jeremy. Hintayin na lang natin siya. Che, hindi ako susunduin ni Jeremy. Hindi? Bakit? Sinabihan ko siya na wag na akong sunduin. Ba't naman? Matagal niya nang ginagawa yun ha? Matalik na kaibigan ni Joanne si Cheche. At wala siyang inilihim dito kaya naman sinabi niya dito ang dahilan at ang lihim nilang relasyon ni Sanjo. Ano? Joanne naman? Paano nangyaring nawala ang pagmamahal mo kay Jeremy? O baka naman mas tamang sabihin na tatabunan ang pagmamahal mo sa kanya dahil may bagong dumating? Jo naman. Maling-mali itong ginagawa mo. Alam mo ba yun? Alam ko. Pero hindi ko magawang hiwalayan si Jeremy. Parang hindi ko kaya. Hindi mo kaya pero nagawa mo siyang lokohin. Alam mo kung ano ang nagawa ni Jeremy sa'yo, Jo. Mahal ka niya. At lahat binigay niya sa'yo. Hindi siya minsan nawala sa tabi mo. Kaya nga nag-aalinlangan ako sa'yo. Ewan ko sa'yo. Nadadamay pa ako dyan sa problema mo ha. Basta kung ayaw mo na sa mano ko, pakawalan mo na, wag mong lokohin. Sa kabila ng mga sinabi ni Cheche sa kaibigan, ipinagpatuloy niya pa rin ang lihim na relasyon nila ni Sanjo. Bukod doon, parang nawawala na rin talaga ang kung ano man ang nararamdaman ni Joanne sa nobyo. Kaya madalas niya na itong awayin. Sa tuwing nagpipresenta naman si Jeremy na ihatid at sunduin siya, ay siya na ang tumatanggi. Marami siyang sinasabing dahilan na siyang nahalata naman ng binata. Sa ilang taon kasi nilang pagiging magkasintahan ay ngayon lang nagbago ang pakikitungo ni Joanne sa kanya. Kaya isang hapon nasa labas si Jeremy ng building kung saan nagtatrabaho si Joanne. Hindi para sunduin ito kundi para tingnan kung sino-sino ang mga kasama ng nobya pag-uwi. Pumwesto siya sa likod ng mga sasakyan para hindi siya nito makita. Ilang sandali pa ay lumabas na nga si Joanne kasama si Sanjo. Kitang-kita ng dalawang mata ni Jeremy ang pagtatawanan ng dalawa hanggang sa halikan nga ni Sanjo ang nobya sa labi. Hindi tumutol si Joanne, kaya alam niyang may kakaiba na sa pagsasama ng dalawa. Sumakay ang mga ito sa isang kotse na kaparada di kalayuan kaya sinundan na rin iyon ni Jeremy. Huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay ng nobya. Kaya doon na parang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Naikuyom niya ang kamao sa sobrang inis at galit. Pag-alis naman ng kotse ni Sanjo ay akma na sanang papasok si Joanne sa bahay nang marinig niya ang boses ni Jeremy. Jo, nagdadalawang isip pa ang dalaga kung lilingunin ba o hindi dahil tiyak niyang alam na nito ang kalokohang ginagawa niya. Pero sa huli, nilingon niya pa rin ito.
Jeremy, sino yun? Bago mo? Jeremy, magpapaliwanag ako. Kailan mo pa ako niloloko, Joanne? Akala ko, kasalanan ko dahil bigla kang nanlamig sa akin. Ano bang nagawa ko para lokohin mo? Hindi na kita mahal, Jeremy. Kung hindi mo na ako mahal, sana sinabi mo. Para nakagawa agad ako ng paraan para mahalin mo ulit. Di yung ganito. Inaaway mo ko ng walang dahilan. Yun pala, naghahanap ka lang ng paraan para magsawa at sumuko ako sa'yo. Sana sinabihan mo ako agad na unti-unti nang nawawala ang pagmamahal mo sa akin para alam ko. Joanne, anak, hoy, anong ginagawa mo dito? Wika ng ina ng dalaga na kakalabas lang din ng bahay. Jeremy, umalis ka na. Hindi, Jo. Gusto kong maliwanagan. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo na. Pero gusto ko lang malaman ang rason mo. Para naman masabi ko sa sarili ko na hindi ako nagkulang. Umalis ka na. Hindi na kita mahal. Si Sanjo na ang mahal ko. Jo, bakit nga? Hoy, hindi mo ba narinig ang sinabi ng anak ko? Hindi ka na daw niya mahal. Alam mo, eto na yata ang araw na masasabi kong nadinig na ng Diyos ang mga panalangin namin ng papa niya. Dahil sa wakas, natauhan na rin ang anak ko. Sa hinabahaba man naman ng panahon na ikaw ang nobyo niya, ngayon pa siya natauhan. Tsaka bagay naman sila ng bago niya, di ba? Matama na po. Pag-awat ni Joanne Seda. Bakit anak? Totoo naman din kasi. Mas bagay kayo ng Sanjo dahil parehas kayong may pinag-aralan. At ang mga ganong lalaki ang gusto namin ng papa mo para sa'yo. Matama na po. Sige na, Jeremy, umalis ka na. Ang buong akala ng binata ay may kalyo na ang puso niya sa lahat ng pag-iinsultong natanggap niya mula sa mga magulang ni Joanne. Pero ngayon na yata ang pinakamasakit na insultong kanyang narinig. Noon kasi, hindi na masyadong iniinda ang sakit ng mga salita ng iba dahil alam niyang tanggap siya ng nobya. At kaya siya nitong ipaglaban. Pero ngayon ramdam niya ang pag-iisa. Nauwi sa hiwalayan ng lahat at hindi na rin nagpumilit pa si Jeremy na magmakaawa pa sa nobya. Anak, sobrang saya ko ngayon dahil naisip mo na rin hiwalayan ng Jeremy na yun. Mas bagay kayo ng Sanjo. Masayang wika ng ina pagpasok nila sa bahay. Ma, huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Jeremy. Bakit? Totoo naman Basta anak, huwag mo nang babalikan ng lalaking yun Huwag na huwag. Diyan ka na kay Sanjo. At huwag mo na siyang papakawalan. Masakit din para kay Joanne ang nangyari. Pero kahit ganoon pa man, mas pinili niyang ipagpatuloy ang buhay. Kasabay noon ay ang pagpapatuloy din ng relasyon nila ni Sanjo. Naging legal ang relasyon ng dalawa sa mga magulang nila parehas matapos sabihin ni Joanne dito na hiwalay na sila ni Jeremy. Nang malaman naman ni Cheche ang pakikipaghiwalay ni Joanne sa manok niyang si Jeremy, ay labis-labis ang awa niya para sa binata. Alam mo, hindi ko sukat akalain na hantong kayo sa ganito ni Jeremy, Joanne. Akala ko naman, kayo nang para sa isa't isa Yun din ang akala ko Tunay ngang di natin alam ang takbo ng panahon. Di ko rin naman masabi kung sino may kasalanan Basta't ang alam ko, mabait si Jeremy at saksi ako dun. Siguro nadala ka din sa mga magulang mo, no? Ipinaglaban niyo pa naman ang pagmamahal niyo noon. Kahit patutol na tutol ang mga magulang mo. Nararapat lang naman talagang ipaglaban si Jeremy Pero ewan ko ba, hindi ko rin alam kung anong nangyari sa akin Pero Jo, alam ba ni Sanjo noon na may nobyo ka? Oo. Ayun lang. Pero hindi ba sila nakita ni Jeremy? Hindi. Nakita noon ni Sanjo si Jeremy pero nasa malayo Kaya tiyak di rin niya namukaan. Hindi pangalan ni Jeremy. Ayokong sabihin sa kanya Loka-loka ka talaga, Jo. Basta sana lang. Maging masaya ka sa pinili mong lalaki ngayon Walang sisihan. Isang pilit na pagtango na lamang ang itinugon ni Joanne sa kaibigan. Naging masaya naman ang relasyon ni Joanne at Sanjo. Mabait din kasi ito at malambing kaya hindi niya rin masasabing nagsisisi siya na ito ang kanyang pinili.
hanggang sa umabot pa ng ilang taon ng kanilang relasyon at nauwi na nga sa kasalan. Masaya ang pamilya nilang dalawa. Lalong-lalo na ang mga magulang ni Joanne dahil si Sanjo ang nakatuluyan nito at hindi ang dati nitong nobyong si Jeremy. Bumukod na rin sila agad ng bahay. At di nagtagal ay pinahinto na rin ni Sanjo ang asawa sa pagtatrabaho dahil kaya naman itong ibigay sa kanya ang buhay na ginugusto niya. Han, wala naman akong gagawin dito sa bahay. Gusto ko sana magtrabaho hanggat wala pa tayong anak. Pagpupumilit pa ni Joanne sa asawa. Han, hindi yan ang ipinangako ko sa'yo. Diba ang sabi ko, kapag naikasal na tayo, gagawin kitang reyna. Hindi kita pagtatrabahuhin dahil obligasyon ko yan bilang asawa mo. Mas okay kung akong mahirapan kaysa ikaw. Asus, hindi naman din kasi mabigat ang trabaho ko eh. Kaya ayos lang. Han, makinig ka na lang kasi. Dito ka na lang ha. Wala kang ibang iisipin kundi ang sarili mo at ako. Masasanay ka rin kalaunan. Sapat na yung ilang taon kang nagtrabaho nung dalaga ka pa. Ngayon nakasal na tayo, pwede ka nang magpahinga. Napangiti na lamang si Joanne. At wala na ring nagawa kundi ang sundin ng kanyang asawa. Ilang oras pa pagkatapos umalis si Sanjo ay dumating naman ang kanyang ina na may dala pang pagkain. O ba, mano po, napadalaw po kayo. Tinawagan kasi ako ni Sanjo na wala ka daw kausap dito at baka nalulungkot ka pa. Kaya dumalaw na ako dito. Alam mo anak, yung asawa mo napakabait at lagi kang iniisip. Nga pala, may dala akong pagkain para sa'yo. Salamat po dito ma ha. Nasaan po si Papa? Nasa bahay. Di daw sumama sa akin at sumasakit daw ang likod niya. Ang ganda pala ng bahay niyo anak ha. Iba talaga kapag mayaman ang napangasawa no. Talagang magbubuhay reyna ka. Naku, mabuti na lang talaga hindi yung Jeremy na yun ang nakatuluyan mo, kundi baka sa kangkungan ka na pinulot. Lihim na napairap si Joanne sa naging wika ng ina. Dahil kahit ilang taon na ang lumipas ay panay pa rin ang pangiinsulto nito sa dating nobyo. Ma, paano naman nasali si Jeremy sa usapan natin ngayon? Wala, naisip ko lang. Hindi ka na ba kinukulit nun? Wala na po akong balita sa kanya ma. Hayaan na po natin ng tao. Hindi na nga po kami. Pero iniinsulto niya pa rin po siya. Kasi naman, kung nakinig ka lang sana sa akin noon, ma, wala na nga po kami ni Jeremy. Matagal na po kami hindi nag-uusap. Wala na po akong balita sa kanya at may asawa na po ko. Kasal na po ko sa iba. Kaya utang na loob. Itigil niyo na po ang pagdawit sa pangalan ni Jeremy lagi. Hayaan niyo na po yung tao. Malaki din po ang utang na loob ko sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magtatapos ng kolehiyo. Siya po ang nasa likod ng mga tagumpay ko. Kaya kung iniisip mo na sesegunda ako sa'yo, hindi po yan mangyayari ma. Pinal nitong wika. Hindi na rin umimik pa ang ginang at mas piniling ibahin na lang ang kanilang pinag-uusapan. Masaya si Joanne sa pinili ng asawang si Sanjo hanggang sa mapagdesisyon nitong lumipat ng ibang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Mas malaki ang sinasahod ni Sanjo ngayon sa nilipatan niyang kumpanya at dahil nga doon mas nabibigay pa niya sa asawa ang maginhawang buhay. Hanggang isang gabi, habang nasa higaan na sila ni Sanjo ay nagsalita ito. Han, sa Sabado, anibersaryo ng kumpanyang bago kong nilipatan. Gusto kong isama ka. Saad ni Sanjo sa kanya. Talaga Han, kaya naman, pwede kaya ako doon hindi naman ako empleyado. Oo naman, magdala daw kasi ng kasama sasama na kita para makita at makilala mo din ang mga katrabaho ko. O sige Han, paghahandaan ko yan. Nakangiti niyang wika rito. Sa mismong araw ng Sabado ay pinaghandaan talaga ni Joanne ang kanyang susuotin. Dahil nakatitiyak siyang may mga bigating tao ang naroon. Nang handa na'y umalis na rin sila. Pagdating sa lugar kung saan ipinagdiriwang ang anibersaryo sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Sanjo, ay nagpaalam na muna ito sa kanya saglit. Han, doon na muna ako babalik din ako agad. Pagpapaalam ni Sanjo sa asawa. Sige Han, balik ka agad wala pa naman akong kakilala dito. Oo, saglit lang ako pangako.
Dinampian lang siya ng halik ni Sanjo sa noo saka umalis. Iginala naman muna ni Joanne ang paningin sa paligid. At di nga siya nagkakamali. Bigating mga tao nga ang naroon. At mga empleyado din. Ngunit sa paglilibot ng kanyang mga mata, ay isang pamilyar na tao ang kanyang nakita. Tila naramdaman din naman ito ang pagtitig niya kaya doon na siya nakakasiguro na ang lalaking palapit sa kanya ay walang iba kundi si Jeremy. Nakangiti ito at pormang-porma. Iba ang ngiti nito ngayon na para bang masaya na sa kanyang buhay. Joanne, ikaw nga. Kala ko namamalik mata lang ako eh. Panimula nito. Jeremy, empleyado ka dito. Hindi naman kita nakikita dito eh. Hindi. Yung asawa kong empleyado dito. Asawa ko, si Sanjo. Isa siyang engineer. Si Sanjo pala. Siya din ba yung nobyo mo nun? Kasunod sa akin? Oo, Jeremy. Siya nga. Kasal na pala kayo. Hindi ko na nabalitaan. Masyado na din kasi ako naging abala sa trabaho eh. Ganun ba? Buti naman. Empleyado ka rin dito? Ngunit bago pa man makasagot si Jeremy ay dumating na si Sanjo na nakangiti pat agad binati si Jeremy. Magandang gabi, sir. Ganun din sa'yo, Sanjo. Asawa mo pala si Joanne? Opo, kilala mo siya, sir? Saglit pang tinitigan ni Jeremy si Joanne bago ngumiti. Oo, ngayon lang. Nagpakilala kasi siya. Sige maiwan ko na muna kayo dito at aasikasuhin ko pang ibang mga bisita natin. Joanne, mauna na ako. Parang nabunutan ng tinik si Joanne nang makitang papalayo na si Jeremy. Han, anong napag-usapan niyo ni Sir Jeremy? Sir? Bakit mo siya tinatawag na sir? Siya kasi ang amo naming lahat dito. Siya yung may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Alam mo Han, parang pamilyar nga sa akin ang mukha ni sir. Pero baka naman nakita ko lang noon. Tara na! Ipapakilala kita sa mga ibang empleyado dito na nakatrabaho ko. Hinila nito si Joanne palapit sa ibang mga katrabaho ni Sanjo. Sa gabing iyon ay akala ni Joanne mag-e-enjoy siya. Pero hindi pala dahil tila nanlumo siya nang malamang ang lalaking niloko niya noon at ipinagpalit sa iba ay ang boss na ng kanyang asawa. Ngunit kasabay ng kanyang panlulumo ay ang kirot na naramdaman niya sa kanyang dibdib. Nang itanggi siya nito sa harap ng kanyang asawa at sinabing ngayon lang sila nagkakilala. Noon lamang din niya napagtantong lahat ng pagkakamali niya. Dahil ang lalaking tumulong sa kanya at hindi nawala sa tabi niya ay basta-basta na lamang niyang iniwan. Nagsisisi man siya pero huli na. Masaya na lamang siyang makita kung gaano nakasuccessful si Jeremy sa kanyang karera. At hiling niya'y makakita na ito ng babaeng iibigin niya sa habang buhay dahil iyon ang talagang deserve niya. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Pangakong Napako.